number 11, He is able to deliver thee. Sunday school. Dito tayo sa book of Psalms chapter 12, verse 6 and 7. You remember yung ating diniscuss nila Sunday, yung about po sa pag-atake sa kanilang kasulatan, the whole scripture in these modern days. Ano po? Sabi ng Psalms 12, verse 6 and 7, ito po yung ating pinaka-foundational text. Psalms 12, verse number 6 and 7. Ang sabi po ng talata, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. May God bless His word, ano po? And then, ating ititin sa Matthew 24:35. Ang Diyos ay kaya po niyang i-preserve ang kanyang salita
kahit ilang bang beses na kunin ito sa ating mga kamay, sunugin man nila, He can produce maraming kopya ng kanyang mga salita. Sabi ng Matthew 24:35, so lagi natin tinukod ito, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So meaning to say, kahit yan ay mawala, kahit yan ay sunugin nila, kahit yan ay turugin nila, still God can produce thousands and copies of Bibles. So ang pangako ng kaniyang salita na ito'y kanyang ipipreserve. So nabasa natin in Psalms 12, verse number 6 and 7. Thou shall keep them. So pag ang Diyos ang nag-keep po ng kanyang salita, walang sino man po na makakagawa o makakaagaw, makakapangsira no, ng salita ng Panginoon. So nakita rin natin in Matthew 24:35, ang langit at ang lupa, ito'y lilipas, ngunit ang aking salita ay mananatili. So the only thing na pwede pong manatili ay walang iba ang salita ng Panginoon. Pwede nating hawakan ang lahat ng ating gusto dito sa lupa, whether yun ay tinatawag na made of gold, silver, anything. Pwede mong yakapin, pwede mong hawakan, at balang araw mawawala din yan. Ilang tao mawawala din dito sa lupa. The only thing na mag-remain ang Word of God, ang salita ng Panginoon. So, dito tayo sa modern attacks on the Scriptures. So last time, we talk about yung attack sa kanyang inspiration. Sinabi natin inspiration, ito yung breath of life na kung saan pinasiyan ng Panginoon. That's why sabi ng John 6:3, the words that I speak, they are spirit and life. So ang tao hindi po siya makakagalaw kung walang buhay na ibibigay ng Panginoon. Kaya when Adam was created from the dust of the ground, the first man na nabuhay dito sa lupa, inorm ng Panginoon mula sa alabok, and then tinipan niya ito, at dun po nagkaroon ng breath of life. Kaya ang tao po ay tinawag na living soul because of the life na nanggaling sa ating Panginoon. So here are the points kung saan ay makikita natin dito kung saan nagsimula na inatake po yung salita ng Panginoon, not only inspiration po niya, but even the preservation ng salita ng Panginoon. So nag-ugat po lahat yan back in Genesis chapter 3 verse 1. Ang unang pag-atake yung doubting God's words, no? Yan ay pinagdududaan po nila ng salita ng Diyos. Ito hindi salita ng Diyos, salita ng tao. Let's read that in Genesis 3:1. Dito po naitala yung unang atake ng salita ng Diyos nang galing po mula sa Diablo, Satan, in the Garden of Eden, causing him to doubt what God had said. So ito ay nilinlang niya ang unang taong si Eva, si Eve. Now in verse 1, sabi ng talata, in Genesis chapter 3, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Ye had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, You shall not eat of it, neither shall you touch it, lest ye die. Sabi ng Panginoon. And the serpent said, dito na po nilalang ang walang tao, and the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. So ginamit din po niya yung tinatawag na phrase. Sinabi ng Panginoon mismo kay Adan at Eva, nga lang dinagdagan po niya yung not. Kaya nagkaroon ng pagdududa ngayon si Eve and Adam. So by listening to the voice of Satan instead of obeying ang ating Panginoon. Kailan nangyari po yan? Back in the time of the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 3. So dito po, dinilang po niya o tinukso niya ang ating Panginoon Jesus ng Diablo. Pero ang ating Panginoon siya ay tumugon din ang kanyang naging weapons. Word of God din. Word of God din. Matthew 4, verse 3 and 4. Sabi po ng Matthew chapter 4, verse 3, may verse 1 mo lang, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights,
he was afterward an hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Yun ang unang panulokso ng Diablo sa ating Panginoong Yesus. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. You see the same na statement na ginamit ng Panginoon to rebuke ang Diablo kung paano yung ginawa po niyang pandaraya kay Adan at Eva doon sa James chapter 3, na ginamit din po niya yung salita ng Panginoon, kaya lang nagdagdag na siya para magkaroon ng pagdududa si Adam and Eve. Ano po? In verse 5, Then the devil taketh him up into the holy city and setteth him on the pinnacle of the temple, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down. For it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. In verse number 8, And again the devil taking up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them. And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Sabi po ng Diablo sa ating Panginoon. Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shall thou serve. So to make the long story short, right there and there, nung sinabi ng Panginoon yun, i-rebuke siya, umalis po ang kalaban ng Diablo o ang serpent. Ano po? So dito rin po natin makikita na ang origin po ng pagdududa, ito yung napugat back in James chapter 3. So ngayon, sa kapanahonan natin, marami pa rin po mga taong nagda-doubt po sila sa salita ng Panginoon. Sabi ng James 1:16 natin ang book of James. So book of James chapter 1, verse number 6. James 1:6. Sabi po ng talata, But let him ask in faith not wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Kaya kapag ang tao ay nagdududa siya, nagkakaroon siya ng double mind. No? Sabi ng ito, a double-minded man is unstable in all his ways. Kaya during the time, Adam and Eve nagkaroon ng double-minded. Am I going to follow the voice of Satan or follow the voice of God? So, nandun na po yung pagdududa. So, nasa in-between po sila. Whether they were going to hear or follow the voice of God or follow the voice of Satan. So, as a result, sila po ay nadaya. They listen and obey the voice of Satan. Ano yung nangyari po? As a result, death passed upon all men. Yan sa book of Romans chapter 5 yan, tingnan natin. Dahil sa kanilang pagsunod sa Diablo, ang lahat ng saling-langing ngayon ay nadaya. Sabi ng Romans 5 verse 12 muna po tayo. Wherefore, sabi niya, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So hanggang ang tao po, hindi niya inaamin na siya makasalanan, malayo po siyang maliligtas. Kung wala po tayong pagkilala na tayo po'y makasalanan, we are hopeless, hellbound. Hindi natin kayang iligtas sa sarili natin. Sabi ng 19, the same book, Romans 5:19, For as by one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one, shall many be made righteous. So yun po, no, dalawang klase po ng mga uri ng tao. Those who obey God, ilan po yung mga righteous. Yung mga nag-disobey, ito po yung mga sinners. Dati rin po tayo mga makasalanan, no? We are sinner by birth, by nature, by practice. In Ephesians 2:1. Nandun po yun, no? So we'll not go there. So yun po yung unang nakita natin na pag-atake po sa scriptures. Number 1, by doubting God's words. Pangalawa,
by questioning the authority and inspiration of Scriptures. Diyan natin makikita po yan in 2 Timothy 3:16, 2 Timothy, Timoteo, 2 Timothy 3:16, doon sa nilang talata in 2 Timothy 3:16. So we are studying about yung pag-atake po ng Scripture in this modern days on the book, yung kanyang preservation and yung kanyang inspiration. 2 Timothy 3:16, all, sinabi yung all, wala pong exemption. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, paulit-ulit na natin, tinatalakay po ito, no? Yung doctrine that is teaching what is right, and then yung tinatawag na reproof, teaching what is not right, and then yung correction, teaching how to get right, and the instruction is teaching how to stay right, ano manatiling tama. So, yun po yung nagagawa po ng banal na kasulatan. Kaya kapag ka ito'y pinagdudahan mo, in-question mo yung authority ng Scripture, talagang magiging alipin ka talaga ng kalaban. So dito po, in-affirm po ng Panginoon yung kanyang divine origin, na ito po ay galing po sa inspiration ng Panginoon. Yan sabi nila, mga nagsulat yan, mga tao lang ng mga makasalanan. Oo, sila po yung mga makasalanan. Pero ang nagtulak pa sila, mamaya makikita natin dito, 2 Peter. Yan ang 2 Peter. 2 Peter 1:20-21. Sino ba yung mga nagsulat itong mga ng Bible? Sino yung author ng Scripture? Walang iba, o Spirit of God. Pero mga ginamit niya, mga tinatawag na mga makasalanan, na dati, kaya lang sila ay na-convert sa ating Panginoon. 2 Peter 1:20. Sabi niya, knowing this first, that no prophecy of the Scriptures, or Scripture, is of any private interpretation. So, walang pwedeng makapag-interpret sa salita ng Panginoon. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So, kung wala yung phrases na iyon na as they were moved by the Holy Ghost, hindi po yan galing sa Diyos. Dahil ang Diyos ang gumalaw, kaya ito ay inspired, preserved, at siya yung may akda, siya po yung author. No? So wala pong private interpretation. Doon ang Diablo, meron din siyang tinatawag na kasulatan, Scripture, kaya lang, panlilin lang, pandaraya po yan. Another verse in John chapter 10, verse 35. John chapter 10, verse number 35. Sabi po ng 35, if he called them gods, unto whom the word God came, and the Scripture cannot be broken. So, hindi kailanman nila masisira ang banal na kasulatan. Dahil ito ang galing sa ating Panginoon. Kaya pagdating po sa kaligtasan, pag halimbawa ang Diyos ay kinalibig niya ang tao, ang salita na yun hindi babalik ng void, but it shall come, it shall accomplish. Kung hindi man mag-response ang tao, yun ang salita ng Panginoon ang lalaban sa kanya balang araw. Saan talata yun? John 12:48. John 12:48. Sabi po lang Biblia, ang Panginoon, in-affirm niya, tiniyak niya ng salita niya, ito'y galing sa kanyang bibig, pinasulat niya sa mga tao, mga dating makasalanan, binago ang buhay, and then sila ay nakapagsulat ng salita ng Diyos. Sabi ng 48 po, he that rejected me, and received not my words, hath one that judgeth him the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. So, kung anong ginamit na salita ng Panginoon na inoffer niya sa tao, ay ang tao po nireject niya ito, yun din ang tatayo laban sa kanya balang araw. Naintindihan niyo po, no? Now, in Proverbs 13:13, yung nakaakibat na talata ng John 12:48. Proverbs 13:13.
Yung kapag ka 13 talaga. Sabi ng Proverbs 13:13, whoso despiseth the word shall be destroyed. But he that heareth the commandment shall be rewarded. So kapag ganyan daw, i-despise mo, walang kwento mo, sinet aside mo ang salita ng Diyos, then God will going to, ang sabi niya rito, will going to destroy you. Diba? Tatapusin ka ng Panginoon. Subalit, sabi niya, but he that heareth the commandment shall be rewarded. Yung pong may respeto, mga binibigyan ng batas na respetong salita ng Diyos, he will going to be rewarded. Ano po? So, dalawang klaseng tao nabubuhay dito, one who rejected, one who received the Word of God. Ang pangatlo po na pagkatake sa tinatawag na banal na kasulatan, hindi lang yung pagdududa sa salita ng Diyos, questioning the authority and inspiration of Scripture. Pangatlo, yung replacing God's Word with human opinions and traditions. Yan yung tinatawag na philosophy, science, and traditions. Yan ang maging kalaban po ng tao. Now, ating buksan po sa Book of Mark chapter 7. Sabi ng Book of Mark 7. Saglat po ng Mark. So, nasusundan niyo po ba? Yung mabilis. Mag-react po kayo kung mabilis. Para slow mo po. Mark chapter 7 verse 7. Sabi po ng Mark 7 verse 7. Howbeit, sa ito, in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Sumayon po yan, no? Yung mga mabubulaklak na salita ng tao. I-replace po ang scriptures. For laying aside the commandments of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many others as like things, ye do, sabi ng Panginoon. At ang karagdagan pa po in verse 9, and he said unto them, full well ye reject the commandment of God, that you may keep your own traditions. Tradition. Jump tayo sa verse 13. Making the word of God of none effect through your tradition which ye have delivered, and many such like things do ye. Yang magiging kalaban po ng tao, hanggang malayo siya maliligtas. Traditions, science, and philosophy. Yan po lahat yung nire-replace po nila ang salita ng Diyos. Kaya, meron pong sinabi back in Isaiah chapter 59, fruit fallen in the street. Kasi ang tao po ang nasusunod. Kaya lang tao, nilalang lang ng Diyos, pero ang Diyos kailanman hindi siya created God. Siya po ay living God, na kung saan siya yung tinatawag na the Alpha and Omega, the first and the last. O bago pa man po yung paglalang ng langit at lupa, ang tao, God already exists. Ano po? Nananatili po siyang exist. In Colossians 2 verse 8, hindi pwede pong i-replace yung human philosophy against the Word of God. Colossians 2.8. Sabi ng Colossians 2.8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the word, and not after Christ. Kaya ito po ay nangyayari po ngayon sa ating mundo. Marami pong manlililang, kaya maraming mga nadadaya. Pero kung nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, malayo kang madadaya. Malayo kang madidisig. So ang Panginoon, nagbigay siya ng babala through human philosophies that oppose God's truth. Ito po yung nagiging hadlang sa katotohanan ng salita ng Panginoon. And another verse, bago natin puntahan yung panghuli, sa Proverbs 14 verse 12. Proverbs 14 verse 12. Sabi ng Proverbs 14 verse 12. Verse number 12, ang sabi ng talata, there is a way. Kaya yung salitang my way, sabi nila, di ba? Ito yung ating sariling mga kaparaanan. There is a way which seemeth right unto a man,
But the ends thereof are the ways of death. Kapag tayo po'y nag-share ng Word of God, minsan ginagamit natin yan eh. Pero mayroong talagang tamang way. Ang kaakibat na talata nito, John 14:6. Ano yung John 14:6? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So yun po yung kaakibat na talata nitong Proverbs 14:12. Alam ko, meron pa rito sa Proverbs 16:25. Parehas lang po. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Wow, alos parehas po yung sinasabi ng Proverbs 14:12 at saka yung Proverbs 16:25. So mayroong daan at tila baga sa mata ng tao, ito yung tamang daan. Pero ang dulo pala nito kapahamakan. So mahirap po na dumaan ka sa daan na yan. So you go to the opposite way, that is God's way, not yung tinatawag na human way. So ito po yung tinatawag na human reasoning can be the way from God's truth. Yung reasoning ng tao. Yan meron pong opinion and emotion ng tao, pero hindi natin pwedeng gamitin yung opinion in our emotion. Because ang sabi ng Isaiah, my thoughts are not your thoughts, neither my ways are your ways. And then Jeremiah 29 verse 11, ito madalas kinakote natin. Dahil lang po natin dito, kaya yung kaisipan ng tao at kaisipan ng Diyos, magkaiba talaga. Sabi po ng Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give you an expected end. An expected end. So yung dulo nito, maganda. Pero yung sinabi ng Proverbs 14:12 ganit, saka Proverbs 16:25, ang dulo po lang kapahamakan. There is a way that seemeth right unto a man, but the ends thereof are the ways of death. So which way nadadaan? Po, so maliwanag ang Biblia, dapat dun tayo sa Jesus said, I am the way. Article D, the way, the Lord Jesus Christ, walang iba. And then finally po, by neglecting God's words. In Hosea 4:6, so medyo hihirang bubuksan yung Hosea, Jeremiah, Hosea 4:6 po tayo. Hosea, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, tapos Hosea, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea. Hosea 4:6. Sabi po ng talata, my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. And I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Mahirap ito, no? Once we neglect God's word, yun ang magiging kalaban natin. So God's people during the time of Hosea, they suffered because they neglected His truth. Kaya kapag neglect natin ang katotohanan, magsasuffer po tayo. Kaya ang bansa, kapag hindi po naitataas ang pangalan ng Diyos, higit salita, kanyang salita, magsasuffer. Kaya ang nation na walang Diyos, magsasuffer din. Kapag ang mga nangunguna sa bansa ay mga wicked, ang mga tao mag-mourn. Pero kapag ang nangunguna ay tinatawag na makadiyos o godly, ang mga tao po, ang tawag nyo, rejoice. Nag-rejoice po sila. So, yeah. And then finally, dito po tayo sa book of Hebrews chapter 2. So dito, nagbibigay ng babala ang Panginoon na simula nung marinig natin ang salita ng Panginoon. God is giving us warning here in Hebrews chapter 2, verse number 1. Sabi rito, therefore, we ought to give the more earnest heed
to the things which we have heard. Lest at any time we should let them sleep. Kaya yung pong pakikinig ng salita, it's either it will become an hindrance or it will become a blessing sa makikinig. Kaya kahapon po yung may bahagi kong message sa mga email, dalawang klaseng mga nakikinig. May yung sower, ang ating Panginoon, yung seed, ito po yung Word of God. And then yung lupain, ito po yung puso ng tao. So may mga binhi na dumapo sa dalampasigan, inapakapakan, kinain po ng mga pounds in the air. Ibang binhi naman ay dumapo sa mga matitinik, hindi makahinga ang tinatawag na binhi, kaya hindi ito nagkaroon ng magundang bunga. And then sa mabato din. Pero kagandahan po nito yung mga binhi na dumapo doon sa good ground, representing yung mga malalambot ang puso. So madaling tumubo, nagkaroon ng bunga ng hindi lang po 100-fold, no? Hindi lang po, iilan, marami pong naging bunga niya. So the same is true, ganun po ang nagiging paalala ng Panginoon sa bawat nakikinig ng salita ng Diyos. Be a doer and a hearer, deceiving your own self. Sabi ng Book of James, no? Yan po ay nasa James 1:22. Be a doers of the word and not hearers only. So yan po yung neglecting scriptures includes failing to obey it. Kasi kasama po yung application. Once you hear, kailangan i-apply mo kung ano ang napakinggan mo. Yan ang tinatawag na practical application. Maraming mga Kristiyanong naging biktima po ng mga ganitong klaseng situation. After they hear, and then they let it go sa kabilang tenga po nila. So the opposite of neglect is treasuring God's words. Yan ang opposite ng neglect. Yung pag-neglect, yung walang kwenta mo yan, no? Sabi po ni Aring David sa Book of Psalms 119 verse 11, I will quote, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. So ito po yung mga tinatawag na tinitreasure po nila ang Word of God sa buhay nila. Since the time na sila maritas, hanggang sila ay nabubuhay, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. And finally, ito po yung panghuli, our responsibility. Our responsibility, believe God's words. And then not only believe, study it diligently. Sabi ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And then not only to believe, not only to study, obey, and live by it. In James 1:22 kanina, no? Be a doer of the word and not hearers only, deceiving your own selves. And finally po, share and defend the truth. Ibahagi natin at i-defend natin ang katotohanan. Eh, napapansin nyo, may mga tumatayo sa katotohanan, dinidepensa nila. Kahit na mga tao nag-a-against sa kanila, tumatayo pa rin sila. Sabi, hindi nila naibebenta yung kanilang dignidad. Although may mga taong talagang for sale sila, na kahit na sila ay ibenta nila yung kanilang kaluluwa for the sake na umabol sa kanila yung kagusto nila. No, nakakalungkot po yan pagdating po ng judgment seat of Christ. Kaya nga, sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God. So it doesn't mean to say, kahit hindi tayo approved sa mundong ito, ang importante, approved ka sa Diyos. Kaya balang araw, pagharap mo sa Kanya, you are confident. Hindi katulad po ng nahihiya ka because dito pa lang, nireject mo ng Panginoon. Pinahiya mo na siya, at yung pananampalataya mo ay bebenta. Sana po tayo mga kapatid, hindi dapat tayo makanayo, mandala, masidetrack, masideway, no? Sa mga bulaang, mga ngaral. Kung saan ay for sale ang kanilang pananampalataya. So, let's have a short break, tapos tuloy-tuloy po tayo. Yung uminom, yung magsiya.
gustong uminom, may tubig po tayo doon sa side. So, sound checks. Sige po, tayo po'y bumalik muli sa ating mga sampo. Sa mga lahat ng nakatsunin online, tayo po'y bumabati sa inyo ng magandang umaga. And sa lahat ng mga father from the four corners of the earth, a blessed, happy Father's Day na po. At maging po yung ating mga praying in abroad. Your Brother Scott and his family. Hope and pray you are listening right now. May God continue to bless you. Ito po sa page 26, Sunshine in My Soul. Page number 26 po tayo. Mansion over the hilltop.
po natin ang ating mga Bible dito po sa Proverbs chapter 15 from verse 13 to 24. 13 to 20. Salin po tayo pagdating kahuli, sabay-sabay po tayo. Proverbs chapter 15 verse 13. A merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow the heart, the spirit is broken. The heart of him that hath understanding seeketh knowledge, but the mouth of fools feedeth on foolishness. All the days of the afflictions are evil, but he that is of merry heart hath a continual peace. Better is little in the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Better is a dinner of herbs, but love is than a stored ox, and hatred than meat. A wrathful man stirreth up strife, but he that is slow to anger ceaseth strife. The way of the slothful man is a hedge of thorns, but the way of the righteous is made plain. Sabay-sabay po tayo. A wise son maketh a glad father, but a foolish man despiseth his mother. Amen. Hindi po tayo di manatiling nakatayo. Let's bow our head. Let's pray. Nagilang Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Kailangan po ng oras at ang kami po ay katipon sa layunin na kayo po ay mapurihan ng pangalan. Bigyan po namin kayong pasasalamat for your faithfulness. Subuhin namin, Lord. Salamat kami po ay may mga limitasyon, mayroon kami mga shortcoming and weaknesses, Lord. Kaya kami yung biyaya ay sama, kami po ay natawad, ibigis. Hindi po kami tumayo at manindigan at sundin ang iyong kalooban sa aming buhay. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa nagdaang linggo. Ano po kami refleksyonan, sinagayan ang aming mga pangailangan. O yung isa na kami speak ko, Lord. Salamat po sa mga nakuha na nandito. Hindi po ang mga nagsunin online, iwas sa pray for all of them, O God. Salamat po sila dahil po, Panginoon. Kayami silang itinatag sa iyo, Panginoon. Manang kanilang kalagayan sa buhay, kayo po ang mag-lead, guide, mag-direct, Panginoon. Kami din po na lang dito ngayon, Panginoon Diyos. Salamat po sa aming church, Lord, na patuloy mo ginagamit in this community, O God, sa mga damo ng mga lamat, Panginoon Diyos. Despite of our small number, O God, sa church, Panginoon, yet, Panginoon, nagiging tayo, para sa ituan, nagiging encouragement sa iba, Panginoon. Aming dalangin, Lord, patuloy mo na gamitin po ang church nito, ang aming testimony, ang buhay po namin, as we wait for your promise namin, pakita niyo po kami, masaya na naglilingkod, nagpapahagi ng mga salita ng Panginoon. And Lord, we pray sa mga gawain po like Pina, Mendo, gawain po sa lugar po ng Balban, sa Magdab, sa Korea, sa Kagalatuan, sa Concepcion, sa Sindalan, sa mga lugar na po nakakaabot. Aming dalangin ng aming mga prayer partner, in the ministry of God, continue to bless them and use them, Lord, na sila ay nandito, maging hindi po na ginagamit po mga anak mo, ng pamilya po, ng Christ Center, kaya may pagpatuloy po ang itinatag sa inyo sa member of this local church, Lord. Continue to bless us, Lord. Gamitin niyo po namin po ayos. At kami po ay nandito, hanggang kayo makakadumating, Panginoon Diyos, ay nandun po ang aming mga alam na kanyang pagsuyo sa iyo, Panginoon. Dahil niyo po ang mga natitirang oras sa aming program, sa aming service, sa aming preaching, maging po sa mga space at number. Lahat ng aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Bisitahin po sa mga announcements. So once again, araw po ito ay ibigay pugay sa lahat po ng mga tatay sa tahanan, no? Mga father, mga daddy, no? Mga hubby, ano pang tawag sa mga tatay natin? Mga minsan tagapagluto, mga taga-palengke, lahat. Yung mga trabaho ng daddy sa bahay, no? So,
God bless po sa lahat ng mga daddy dito po sa church ng Christ Centered. As well po sa iyong mga churches, mga kakilala, mga kaibigan, mga nasa abroad. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Tayo po'y pinagpala because we have a living Father in heaven kung saan iniligtas niya po tayo. Kaya tayo ngayon nandito sama-sama upang salamatan natin ang ating living daddy ng ating buhay. At higit sa lahat, meron tayong mga daddy sa ating mga tahanan. So before that, nais nating i-recognize ang mga daddy po dito sa Christ Centered. As I call your name, just stand up at bigyan naman natin silang palakpak. Muna po, si Daddy Efren Lacandali. And then we have Daddy Mark na Rhea. And then we have Daddy Ruby, Brother Mark, I mean Brother Jerome. And yours truly po, ito po. Daddy rin po, ang yung tagapagsalita, no? Hindi lang ako daddy sa pamilya, daddy po ng church po ng Christ. So, mamaya po, ipapanalangin po natin ng daddy ng church po ng Christ Center. So, bago po yun, kami po ay aawit muna. Po yung nakatalaga ngayon, no? Tawagin ko po ang mga daddy po dito. Awitin po natin yung dito si Daddy po, ang Christ Center will sing the song Because He Lives.
Father Jerome dahil po sa Thursday sa po ay mag-flight, punta po ng Australia. So, matagal natin panahon na hindi natin siya makasama. Hanggang mamaya, titingnan nyo na, titigan nyo na. Okay? So, mamimiss natin ito kapatid dito dahil matagal natin nakasama kahit paano. Lalo na po sa mga events, ano po. Salamat kapatid, kaya naging blessing ka. Kahit paano po, pray natin na sila po ay gamitin ng Panginoon dahil yung desire ng kanilang puso sa mang lugar, sa Australia o dito sa Pilipinas, nasa Panginoon po yan. So, ipanalangin po natin sila mamaya after the service. Dito tayo maglalanson because ay Father's Day, kaya tayo po ay magkakaroon po ng potluck. So, alam po, mayroon po minyan ng mga pagkain. Ang bawat isa sa atin. Ano po. And so, as for that, so tayo po ay dumako sa next week po pala, ang ating service doon po tayo sa resort, no? Dahil birthday po ni Bunso, no? Si Alex, so siya ay 3 years old na, bilis ng panahon, ano? Binata na. And then, sino pa? Sister Bess, 29 naman, no? Ang kanyang birthday. So, sabay-sabay po yan. Wala na mag-birthday ng month of June, meron ba? Ayun sa'yo? Sa 30. Si Tino, sa 30. Si Jana na nakaraan. Si Jana pala, no, nakaraan, no, related. Ang daming mga birthday pala, no. Anyway, Sunday naman, doon tayo sa resort dito. Doon yung service natin, wala po tayong service dito, no. So, diretso na lang po tayo. Kung maligaw mo kayo, tawag kayo sa barangay. Aliligo. Nalitang naman ang tinsong, diretso lang daw ito. Sabi nila Sister Sarah, no. Anyway, isisend naman sa DC yung lugar. Pero dito lang yung meeting place naman. Nakakalam sa lugar na tulad namin. Diretso tayo. Okay? So, dun po tayo sa next Sunday. Wala na, no? So, 29, Sister Beth. Si Kim, 30. Ang sunod-sunod pala. Si Caris, ang birthday niya ba? 20, no? 28, 29, 30. Si Jana, kaya sa'yo? 31. Anong 15? Ano? Tinatubo mo pala yung sinila? Dapat ang pangalan mo, pinataba. Tinatubo. Okay, gradual to blessing. So mamaya, awitan na lang natin, no? Lahat-lahat, pati yung pag-alis ni Paten Jerome. Okay, diba muna tayo sa mensahe. So since Father's Day pa rin po tayo ngayon, kaya magiging tema pa rin po natin, ang key verse natin is found in verse 20. Sabi po ng talata in Proverbs 15 verse 20, nandiyan na po, binasa kanina ni Brother Efren. Ulitin ko lang po yung talata na yun. A wise son, sabi niya, maketh a glad father, but a foolish man despiseth his mother. Dahil po tayo, Panginoon Diyos, salamat po sa umagang ito. Sa aming malayang pagtitipon, dalangin po namin, ayusin mo po ang mga sagawal sa aming harapan, upang kami po ay magkaroon ng focus, hindi ma-distract na naman, gawa ng aming kalaban, Panginoon Diyos. Tapos ma-enjoy po namin the fellowship of hearing and listening to Thy Word. Kami po lalabas sa chest na ito, puno po kami ng biyaya, ng salita mo, Panginoon Diyos. Baging po ang mga listeners through online, dalangin po namin, Lord, as they focus themselves dito sa aming service. We also guide them, Lord, and bless them. So kung lahat ng aming dalangin, in His name, Amen. So ang ating title ng ating message is in verse number 20. A wise son maketh a glad father. Kung tanong, paano ba natin mapapatuwa, mapapasaya ang mga ama ng tahanan na tinatawag na haligi ng tahanan. Kaya kapag ba wala na yung mga tatay natin sa ating mga tahanan, para bang nag-collapse na ang mga tahanan. Kaya mga naiwan, minsan tumatayo silang hindi lang nanay, nagiging tatay din naman sila. Iba na, pag nawala yung ilaw ng tahanan, ang tatay nagiging nanay na din po siya. So, ganun po, laki po ng responsibilidad ng mga nanay at mga tatay sa mga tahanan. Ang pinakadakilang pagnanasa ng mga tatay, hindi po yung kayamanan. It's not the wealth, no? At hindi rin po yung success o recognition.
Bagkus para makita nila ang kanilang mga anak ay lumalakad yung sa tinatawag na wisdom and the fear of the Lord. Do you agree with that, mga kapatid? No? Kasi marami po ang mga ama sa tahanan ng kanilang pangarap sa kanilang mga anak ay maging success, maging mayaman, maging matagumpay. Hindi naman masama yun. Kaya lang, sa bilang banda, nagiging masama po yung kapag sinasantabi natin ang sakalig ng Diyos. Amen? Kaya dito natin makikita ang puso ng isang ama. A father's heart is filled with joy when he sees godly character, obedience, and faithfulness in his children. Magiging masaya ang isang ama ng tahanan, ating mga nanay, kapag nakikita yung kanyang mga anak lumalakad at may takot sa Diyos. Nagiging masunurin sa mga magulang. Alam nyo, naglalakad po ng mga magulang yan. Kahit na hindi mo abutan ng pera yan, kahit na hindi mo bilihin yan, nakikita lang kayo na kayo ay naglilingkod, hindi matapat, paglilingkod. Yan ang kayamanan na maipapamana ng ating mga magulang sa ating mga anak. Kasi mga tatay at nanay natin, hindi naman sila hanggang buhay sila dito sa lupa. May mga time sila ay hihina rin, tatanda rin, at paparaw din. Kahit hanggang maaari, habang sila'y buhay, yakapin natin, sabihin natin sa kanila na mahal natin ang ating mga tatay at mga nanay natin. Pwede naman natin silang surprise, no? Ano ba mga bagay na pwede nating minsan yung salita, kaya sulat, o kaya things, no? O kaya yung ititreat natin. Alam mo yun, sabihin mo lang sa magulang mo, Daddy, Mami, I love you. Napakahalagang bagay yun, di ba? Mag-bless. Anong ginagawa pa natin yan? E baka pag matanda lang tayo, tumabi ka nga dyan. At kung matanda ka, huwag niyong gagawin yun, ha? Kasi bahalang araw kayo din, tatanda din kayo. So kung mga edad ng mga magulang natin ngayon, magiging edad nyo rin balang araw. So nakakakalungkot pag dahil hindi sinunod ang kalooban ng Panginoon at pagsunod sa mga magulang, mayroon kang tinatawag na ananagutan sa Panginoon. Yan minsan, pinapauwi ng Panginoon yung mga anak na saway, hindi sumusunod sa mga magulang. So may talata dito sa Proverbs 93 verse 24. Yan po natin yung Proverbs 23:24. Sabi po ng 24, the father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy of him. Imagine that, no? Pagka magkaroon ka ng anak na pusta ay wise, sabihin po hindi wise sa pera, ha? Kasi may mga anak na wise sa pera, kahit walang pasok, nangihingi ng baon. Sasabihin, may project kami, sasabihin, meron kami practice, wise yun sa pera. Pero yung wise dito, dapat balansi. Balansi siya, no? So, meron bang natatamaan? Sabi ng verse 15, my son, sabi ito, if thy heart be wise, my heart shall rejoice, even mine. Sabi po ng isang magulang, no? My son, if thy heart be wise, my heart shall rejoice, even mine. So kapag yung anak ay wise po sa buhay, balansi, kagalakan po ng isang magulang yun. Amen? Yung kahit na mabigat ang kanyang trabaho, mabigat yung responsibilidad niya, ito nagiging magaan. Kasi nakikita niya yung pagsasakripisyo niya, hindi nasasayang. Yung kapaguran niya. Kahit na pagod ang mga magulang natin, at nakikita naman niyang pagpupursige ng mga anak, tumutulong sila sa gawaing bahay, no? Hindi lang magaling kapag humihingi ng baon, no? Kailangan meron ka rin responsibilidad na tumulong ka sa mga gawaing bahay. Nakakagaan po ng tinatawag na pasanin ng isang magulang niya. Amen? A father's joy is not based merely on his child's achievements. Ang kagalakan daw ng isang ama, hindi po nakasalalay dun sa achievement ng isang anak. Sino yung nakapag-attend ng youth revival? Na tanda niyo ba yung mga naibahagi sa inyo? Na ang isang anak ng Diyos, hindi lang siya Kristiyano sa loob ng simbahan. Kristiyano ka pagdating mo sa paaralan. Kristiyano ka rin pagdating mo sa tahanan. Kristiyano ka rin kung saan ka mang lugar.
So wala pong tinatawag na lugar na hindi ka Kristiyano. Mga lahat ng lugar na pinupuntan mo, kinakailangan makita yung pagiging Kristiyano mo. Amen? Hindi yung magaling ka nga sa paaralan, pagdating sa gawain bahay, wala pang contribution. Hindi yung magaling Kristiyano. Kasi kailangan magaling ka sa paaralan, lalo kang magaling sa loob ng tahanan. Yung kinikilala ka sa loob ng paaralan, pinapalakpakan ka, pero pagdating sa bahay, sa tahanan, hindi ka mautusan ng magulang mo. Kinakailangan pukpukin ka pa. Alam nyo, dagdag pasahin po sa mga magulang yun, no? Kaya hindi po, porque magaling ang estudyante sa paaralan, hindi naman natin nilalahat. Kaya lang, minsan yan nagiging basihan ng minsan na magaling ka na sa paaralan, so kailangan sinanay na lang ang bahala sa trabaho sa bahay. Hindi po yun yung balansi. Hindi yung pagiging wise. Ang wise, sa paaralan at sa tahanan, parehas na nakikita sa iyo. Kailangan kung masigasig ka sa paaralan, masigasig ka din sa gawain bahay. Lalo na, pag-respeto sa mga teacher, pag-respeto din sa mga magulang. So, kailangan balanse palagi po yun, di ba? Otherwise, magiging imbalance po yan. So, ang unang punto natin, a father is glad when his children walk in a wisdom. So, masaya daw po ang isang ama kapag ka nakikita niya yung kanyang mga anak lumalakad doon sa tinatawag na wisdom, yung pagiging wise sa buhay. Kailangan balanse palagi po, no? So, mga children, tatandaan nyo yan kasi kayamanan yan na may pamana ng magulang. Kasi kahit marunong man kayo, pag hindi kayo marunong rumespeto sa mga nakakatanda sa inyo, yun ang tatatak sa inyo. Ang magiging moral decline, moral deficiency, at hindi yan ang goal ng ating Panginoon. Ang goal niya sa atin, pati yung spiritual and moral aspect ng buhay natin, sumasabay po yan. Amen? Hindi napapag-iwanan. Kasi maraming Kristiyano, naging Kristiyano nga sila, pero pagdating sa moral aspect ng buhay, bagsak. Halagang yun ang tatatak sa mundo sa iyo. Pero kapag ka ikaw ay anak ng Diyos, lumalapad ka doon sa wisdom. The wisdom of God, at the wisdom of His Word. Kasi yung wisdom of God, itatama yung buhay mo. Ang wisdom ng mundo, ilalayo ka sa Panginoon. Pag nilayo ka sa Panginoon, pati yung mga magulang mo, apektado. Hindi mo nakilala ang magulang mo, hindi mo nakilala ang guro mo, hindi mo kilala ang mga nakakatanda sa iyo. Kasi ang sinunod mo yung wisdom of this world. Pero yung wisdom of God, ang pinopromote niya, kababaang loob, respeto, pagiging masipag, sa gawain bahay, sa gawain paaralan. Amen? So pumunta tayo sa pangalawang punto natin, in Proverbs 23 verse 22. Ang una, a father is glad when his children walk in wisdom. Ang pangalawa, a father is glad when his children obey God's word. Sabi ng 22, hearken unto the father, unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. So yun po ay nakasulat sa Biblia, no? Honor thy father and thy mother. Nandun din po sa Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord. So in the Lord. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Kapag ka matanda na yung mga magulang natin, huwag natin silang isang tabi. Huwag natin silang ipahiya, no? Na sila yung mga magulang natin. Kasi mahirap pag tumanda na sila, siyempre, tapos na yung kanilang pagtatrabaho, retired na sila, ikaw naman ang papalit ngayon. So, never natin gagawin yun pag sila matanda na. Kaya nyo bang alagaan ang mga magulang nyo pag matanda na? Kaya nyo bang paliguan? Kaya nyo bang ibilad sila doon kapag sila yung naka-wheelchair na? Pero sana huwag natin abutin yan, no? Mga nanay at tatay ng church na ito, pag naging senior tayo. Alam ko naman, may mga narinig silang salita ng Panginoon at hindi nila papabayaan ng mga anak nila. So, when children honor their parents, they bring encouragement and delight to the home. Kapag ka daw mga anak ay ino-honor nila ang kanilang mga magulang, sila ay nagdadala ng encouragement at delight, kasiyahan sa loob ng tahanan. Amen? Kaya, yan po ang nagiging puhunan. When we obey God's word, ina-align po lahat ng Panginoon, tinatama niya.
pati yung pagdadala ng kagalakan sa loob ng tao. Although may mga anak na kung talagang pasaway talaga, may mga prodigal son and prodigal daughter. Pero salamat dito sa ating church, walang prodigal son and prodigal daughter. Sana po, nawala. Kasi mahirap po yun, na magkaroon ng prodigal son and prodigal daughter. Yung bang ikaw ay mamumulubi ka na, makikikain ka na lang sa kain ng baboy, and then, saka mo marirealize na ikaw ay nagkasala against God and your Father. I am now worthy to be called the sons of God, sabi po ng prodigal son. Noong sa bandang huli ng buhay niya. At nung sinagising, yun, bumalik siya sa kanyang magulang. Naman naman, malayo pa, pinaghanda na ang anak. That is the heart of a father. Amen? Amen. Hindi kanya itatawoy, hindi kanya isusumpa, kasi dugo kanya yun. So, a father is glad when his children, number 1, walk in wisdom. Number 2, obey God's word. Kasi ang puhunan natin sa buhay, the word of God. This, sabi ng Bible in Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Thou shalt meditate therein day and night, for then thou shalt make thy way prosperous and success. So, ang word of God, ito po yung puhunan natin. Man shall not live by bread alone. Sabi ng Matthew 4:4, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, diba, ang balang araw, masenso na kayo, iba sa inyo, maganda ng buhay, huwag nating i-despise ang salita ng Panginoon. Kasi maraming ganyang example, pagkatapos silang tinuruan, gumandang lagay ng buhay, and then isinantabi ang salita ng Panginoon. Pero meron pa rin katapusan sa mundo nito. Ang dulo ng buhay ng Kristiyano, judgment seat of Christ. Ay hindi natin pwedeng pagmalakihan ng Panginoon. Ang pangatlo, mga kapatid, natin yung 3 John 1:4. A father is glad when his children walk in truth. 3 John 1:4. Wala nga pong pwedeng may kumpara ang kagalakan ng isang ama na nakikita niyang kanyang mga anak sumusunod sa Diyos at sa katotohanan. 3 John 1:4. 3 John. Sabi po ng 3 John, ito po yung Revelation. 3 John, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Yung malakad sa katotohanan. Ang yung pagkakasanayan po ng mga anak na lumalakad sa katotohanan, malayo ka pong madaya kasi nabubuhay ka sa katotohanan. So, ang truth, it's not merely something we know. Di lang natin alam, kundi something we live. So, knowing the truth, that's one thing. But living the truth, that's another thing. So, hindi po sapat na alam ang katotohanan. Ang hindi natin ipinapamuhay ang katotohanan, useless lang po, no? Kailangan mayroon tinatawag na application. Alam mo sa katotohanan, ang mga magulang natin galing sa Diyos. Sila yung kausap ng Panginoon. So bilang mga anak, tayo po ay nasa group tayo ng mga magulang natin. So kung ikaw ay isang anak, magpasabog ka sa iyong mga magulang. Kasi bahagi po ng programa ng Panginoon yan. Ang unang kausap ng Diyos, ang ama ng tahanan. Tapos yung asawa. Tapos yung mga anak sa ilalim ko. So kapag ang mga anak lumalakad sa katotohanan, yan po ay kagalakan ng Diyos na masalangit. Kagalakan po ng mga ama dito sa lupa, sa bawat tahanan. So as I have said, ang katotohanan, hindi lang natin ito inaalam. Bagkus lalo natin ipinapamuhay. Kaya nga, lagi natin ginuod yung truth without love is hypocrisy. And love without truth is, ano kasi yung kabaligtaran mo nun? Nalimutan ko na rin? Brutality. Brutality. No? So kailangan hindi po nagkakaroon ng contradiction po yun. And fathers rejoice when they see genuine faith reflected in the daily lives of their children. Ayo, ang mga nanay at tatay natin, yung kanilang edad, no, tumatanda yan, hindi pa bata. So sumasabay din dapat yung maturity ng mga anak. Hindi lang kayo lumalaki sa yung stature, sumasabay din to yung pag-uugali natin. Kasi may mga children na nung bata sila, napaka-obedient nila. Whereas they grow by, no, habang sila lumalaki,
nagiging stubborn sila, nagiging self-willed, nagiging self-centered. So, hindi po nagiging good example po yun. Kailangan sumasabay po yun. Yan po yung kagalakan ng bawat ama sa tahanan. Nakikita ang mga anak lumalakad sa katotohanan. Hindi lang yung one time yung sila'y bata, napakabait nila. Lola pa sa atin, naging teenager, naging high school, naging college, kinakalaban ng mga magulang. That's not a good sign. Amen. Hindi magandang sign po ng isang pamilya po. Magandang sign po ng isang magulang para sa mga anak, nakikita ang mga anak na lumalakad sa katotohanan. Pangatlo po, yung una yung lumalakad sa wisdom, the wisdom of God. Ang pangalawa, sila ay sumusunod sa salita ng Panginoon, kagalakan ng isang kamayan. Ang pangatlo, kagalakan ng ama kapag nakikitang lumalakad sa katotohanan ang mga anak. At ang pangapat po, a father is glad when his children have godly character. Kasi paglabas nyo ng tahanan, nandun na kayo sa tinatawag na mundo. Iba-iba na po yan, halo-halo na. Lalong-lalo po kayo mga estudyante sa paaralan, no? Elementary, high school, and colleges. Paglabas nyo ng tahanan, iba-ibang klaseng mga tao na yan. Iba-ibang klaseng mga kabataan na makakasalamuhan nyo po diyan. Tingnan natin ang talata, Proverbs 13, verse 22. Proverbs 13, verse 22. Dali lang po itong ating mensahe dahil ito po ay napapanahon para sa mga father. Sabi po ng Proverbs 13:22, a good man leaveth an inheritance to his children's children. Yung mga apo. And the wealth of the sinner is laid up for the just. Maganda yung unang phrase yung unang paragraph. A good man leaveth an inheritance to his children's children. Yan ang legasiya na iniiwan ng ating mga lolo at lola, mga tatay at nanay, sa inyo pong mga anak. Biniwanag ko, ang isang ama ay magiging masaya po kapag nakikita niyo ang kanyang mga anak na sila ay may makadiyos na pag-uugali. Godly character. Pero hindi mo na malahat ngayon ng mga kabataan. Halos mga kabataan ngayon, makamundo. Worldly. Bakit? Pinasukan na po ng mga lots of information. Nandiyan na po yung internet, Facebook, and yung mga gadgets sa kamay natin. Last yung trend ng mundong ito. Kaya meron pong warning in Book of Romans. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies holy, acceptable unto God, that is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. And then makikita mo yung perfect na kalooban ng Diyos sa buhay ninyo. So the just man walketh in his integrity. Ang isang matuwid na ama ng tahanan lumalakad dun sa kanyang integridad. Alam nyo, ang kanyang mga anak pinagpalay. Kasi tatagos po yun sa mga anak. Ngayon, kapag yung mga magulang, hindi nakikita sa kanya kung anong pinamumuhay ng ama sa tahanan, yun ang magiging buhay ng mga anak. Kaya what is always what we reap, kung anong nakikita ng mga anak, yun ang buhay ng magiging buhay ko nila later on. So yun po ay nasa Book of Proverbs 20 verse 7. Kaya ang Book of Proverbs ito ay maraming mga tinuturong aral, Book of Wisdom. 20 verse 7. The just man walketh in his integrity. Sabi po ng verse 7. His children are blessed after him. Kaya kayo, pag balang araw, kayo magiging mga magulang din, lumangat kayo na may integridad. At yung mga anak nyo, papalain din ng Panginoon. Amen? Tumatagos po yung blessing. Yun naman, kapag taliwas doon sa kalooban ng Panginoon, tumatagos din naman yung punishment o yung discipline ng ating Panginoon. So, godly character produces a legacy that honors both earthly Father and our Heavenly Father. Ano daw ang naibubuga po ng tinatawag na makadiyos na pag-uugali? Produces a legacy that honors both
our earthly fathers and our heavenly Father. Yun po yung pangapat, no? Na kung saan yung makadiyos na pag-uugali, yan po ay natutuwa ang isang ama ng tahanan pag nakikita yung kanyang mga anak. Hindi siya mag-worry kahit lalabas man yan. Hindi siya mag-aalala kahit mag-abroad man yan o basenso man yan. Kasi mayroon siyang puhunan na kinamana sa kanyang anak. Kaya yun ang tinatawag na pamilya muna. Amen? Family Development Program na itinuro sa atin ng yumawang pastor na kung anong nakalakihan mo sa loob ng tahanan, paglabas mo, yun ang buhay mo. Tayo mga magulang, it is our responsibility na habang sila ay nasa poder natin, turuan natin silang makadiyos na ugali. Godly character. And then finally, a father is glad when his children fear the Lord. Pag ang mga anak natin, meron silang takot sa Diyos, nagalakan ng isang kamayon. In Psalms 111 verse 10. Psalms 111 verse 10. Sabi po ng Psalms 111 verse number 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The good understanding have all they that do His commandments. His praise endureth forever. So maniwala po itong talata na ito. Ang pinakapundasyon ng wisdom, ito yung reverence for God. Yung tinatawag na mataas na pagrespeto sa ating Panginoon. The foundation of wisdom is reverence for God. So, kailangan habang bata pa yan, tinuturuan na natin sila ng magkaroon ng takot sa Diyos. Mahubog na sila. A father's greatest desire should be to see his children love, serve, and fear God above all else. So, hindi magiging masaya ang ama mo kung masenso ka man, lahat ng yaman ng mundo'y mapasayo, pinapalakpakan ka, pero wala kang takot sa Diyos. The foundation of wisdom is reverence for God. Yan ang pundasyon po ng karunungan, yung mataas na pagrespeto sa ating Panginoon. Na kung saan ay nakikita ang mga anak na may pagmamahal, nagsiserve, may takot sa Diyos, nang higit sa lahat. No, we don't care kung mayaman mang ang anak, tapos wala nang pagkakilala sa anak, as a magulang, alam nyo yan ay malaking pananagutan sa Diyos. Pero kahit na sabihin mo yung magulang mo, walang pinag-aralan, pero pinalaki kang may pag-ibig, may takot, may pagmamahal sa Diyos, kayamanan po yun sa panig ng Diyos. Yes. Balang araw kayo din naman ang makikinabang. Amen? Yes. Kaya mga magulang, kayo po ang kausap ng ating Panginoon. Ang mga anak naman, sila ay dapat sumunod sa mga magulang. Kayamanan din naman yan. Balang araw kayo magiging mga magulang deliver. So in conclusion, a father may be happy when his child graduates. Ito po ito, no? Pag nakita niyo yung kanyang anak nag-graduate, nag-success sa kanyang business, naka-earn siya ng awards, o naka-gain siya ng recognition. But these things cannot be compared to the joy of seeing a son or daughter live for Christ. Amen? Lahat po yun, taog po yun. Kung hindi nakita ang isang anak na lalaki o babae na nabubuhay para kay Kristo, lahat po yun taog. Useless lang po. Lahat ng achievement, medals, arangal, awards, and so on and so forth, lahat po yun, walang thumbs up sa Panginoon. Pero kahit wala kang gano'n, wala kang masyadong achievement, wala kang awards, wala kang gain, ang importante, nakikita yung buhay mo. Nabubuhay ka alang-alang ni Kristo. Pinamana ng mga magulang natin, lalo na po ang ating mga tatay. A father's heart is gladdened when his children pray and seek God. Makikita mo ang isang ama ng tahanan pag nakikita ang mga anak, marunong manalangin at sinasaliksik ang Diyos. Hindi yung kung sino-sino ang sinasaliksik niya. Kailan kaya ako magkakaroon ng boyfriend? Kailan kaya ako magkakaroon ng crush? Estudyante, no? A father's heart is gladdened when his children obey God's word. Nakikita niya yung kanyang mga anak, sinusunod ang salita ng and they show respect and honor. Kayamanan po ng isang magulang yan. Na nakikita yung anak. Pag ano ba, lumabas ka ng tahanan,
napunta ka sa bandang lugar na yun, kilala yung pamilya na yun. Mabubuti, magagandang ugali ng pamilya na yun. Pero halimbawa, masama yung ugali nyo, dun ka pa lang sa tukuran ng era na hanapin yan. Puro ugali din. Puro negative ang mga maririnig mo. His children make righteous choice. Masaya ang isang ama ng tahanan pag nakita yung kanyang mga anak, pagdating sa decision and choice ng buhay, ang pinipili nila yung tama. Yung tama. Yung madalas sa mga magulang nagpapayo, di ba, sa mga anak. Ang sabi ng mga nanay natin, tingnan mo muna kung para sa iyan, kung nakuloban ng Panginoon. Yun ang madalas natin narinig sa mga nanay. And his children remain faithful to Christ. Galakan ng magulang yan pag nakikita ang isang ama na sila'y nananatiling matapat sa ating Panginoon. Money can be lost. Careers can change. Earthly achievements fades. But the life lived for God brings lasting joy to a Father and eternal glory. Amen? Ulitin ko po, money can be lost. Wala daw yung pera. Careers can change. Earthly achievements fade. Ito nga naman to, yung mga earthly achievements natin. Mag-fade away yan. Pag hindi ka nasikat, makakaligtaan din yan. Ngunit sabi niya, but a life lived for God brings lasting joy to a Father and eternal glory to God. Finally, last verse po, dito sa Proverbs 23, verse 25. Hindi tayo magwawakas. Proverbs 23, 25. Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. Alam mo, nung isinilang ka pala, tuwang-tuwa ng mga magulang natin. Amen? Yung marinig, unang tinig natin, yung unang iyak. Kasi wala man ang mga cellphone no, nung isinilang tayo. Yung i-record nila ang boses natin. Uha, uha, uha. Ihira lang po yung gano'n, i-record yung boses ng mga magulang, ng mga anak. Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. Malinaw po ito, no? So the greatest gift a child can give a father is not possessions. Bawa, yung mga anak ni Sister Pe ngayon, no? Anong ginagawa sa kanilang magulang. Hindi naman natin minamasama yan, magandang ugali. Maroon silang mag-pay back. Si dati naman, ang nagpagod ang mga magulang. Hindi aabot ang buhay ng mga anak natin dito ngayon kung walang nagpasimula ng magulang. Amen? Kaya, the greatest gift a child can give a father is not possessions, accomplishments, or praise. It is a life of wisdom, obedience, truth, and devotion to God. Yan po ang may bibigay na tinatawag na greatest gift sa ating mga magulang. Kahit nabigyan mo ng tinatawag na mansion ang magulang mo, kung wala naman tayong modo, wala tayong respeto, diba? Kahiya-hiya po yung sa harapan ng Panginoon. Yung pinakadakilang regalo na may bibigay ng anak sa kanyang ama, hindi kayamanan, hindi yung accomplishment, hindi yung papuri, kundi yung buhay na tinatawag na wisdom, obedience, truth, and devotion to God. Sana po dito sa ating napag-aralan ay napahalalahanan po tayong mga anak sa mga aral ng ating mga ama sa ating tahanan. Ang mga ama natin, hindi yan pabata, malang araw sila ay mawawala sa piling natin. Sana po sabay-sabay na rapture. Amen? Tumayo po tayo lahat, tayo pinanalangin sa ating pangwakas. At ay pinalangin din po natin ang mga tatay at ang ating kapatid si Brother Jerome. Let's bow and let's pray. Panginoon Diyos, marami pong salamat muli sa bagong ito, sa inaabot mo po na mensahe na may kinalaman po sa kagalakan po ng isang ama ng tahanan, Panginoon Diyos. Kasabay nito ang mga magulang na babae, nanay sa loob ng tahanan. At nawa po ang aming mga anak, sila ay napahalalahanan po ng mensahe po ito. Na ang mga pagod, paghihirap, pagsusumikap ng mga magulang, Panginoon Diyos, hindi po biro, Panginoon. Kaya sila po ang tinakausap. Sila po yung
kayo po magbibigay ng direktiba sa kanila kung paano nila pangunahan ang kanilang mga pamilya, may taguyod, Panginoon Diyos. Dahil po dito, Panginoon, pinapasalamatan po namin ang mga tatay po ng church na ito, Panginoon. Na binigyan mo po sila ng magandang pag-uugali na galing po sa iyo. Mga aral sa iyong aklat, mga tinatawag na paalala, Panginoon Diyos, na hindi kailanman pwedeng maako o manakaw sa kanilang puso. Ito sana, Panginoon Diyos, ang magiging legasya din ng masusunod na henerasyon na habang kami po ay nandito sa lupa, ay tumatak nawa sa aming puso. Ang mga araw na ito na aming natutunan, paano namin makikita ang isang ama na masaya ang kanyang puso. Sumusunod ang mga anak, sinusunod ang salita niya. Nabubuhay ng may mga Diyos na mabuugali. Ina-apply ang mga naibig na may say at nagigigit po sa lahat, Panginoon. Hindi po ang mga material blessings, hindi yung pag-ibig, yung wisdom, ang sunod, at buong pusong debosyon ng aming buhay, Panginoon. Dahil itong tunay at totoong kayamanan po namin, Panginoon. Ang mundong ito, iiwan po namin, Panginoon. Ang mga kayamanan na naipundar namin, Panginoon Diyos, ng aming mga kamay, hindi po namin madadala ito. Subalit ang mga kayo at aral na pinaabot mo sa pamagitan ng aming mga amas aming mahalay, ito hindi kailanman mabubura. Ito po ay tatatak, ito po ay magiging legacy kahit mawala naman po kami sa mundo ito at kahit mawala na sila sa mundo ito, Panginoon. Hindi makakalimutan ito, Panginoon. Nais ko pong tawagin ang mga fathers, di po, habang nakikipit po tayo. Brad, dito kayo. Habang nakikipit tayo, nananalangin. Nalangin po natin, and then, nalangin po tayo. Let's pray. Panginoon Diyos, narito po ang mga ama ng tahanan po. Church na ito. Brother Reverend, ang Reyes family, Panginoon Diyos. Salamat po sa aming tatay dito, Panginoon Diyos. Ginagamit mo po nagiging haligi ng pangalan po ng Reyes family. And be to us and pray, Lord, continue to bless his life. Alam po namin marami rin dumating na kapagsubukan sa kanya. Na tayo na siya ay nagkasakit na hospital. Naniyay sa iyong biyaya kahabagan kasama pa rin po namin ngayon. Ito'y biyaya niyo po sa kanya, Panginoon. Ating dalangin, patuloy mo pong i-bless naman ang tahanan ng Reyes family, Lord, sa Brother Reverend, together with his wife, Sister Chief, and the two daughters and grandchildren, Lord. Dalangin po namin patuloy. I-bless niyo po ang pamilya ng Reyes. Ay, nakandan. Maging po si Brother Mark, salamat din po sa aming kapatid nito na bilang ama po ng Reyes family, Lord. Huli namin dalangin ang kanilang kalusugan, ang kanilang pamilya, ang pangunguna po niya, Panginoon, sa kanilang family, at ang kanilang mga trabaho sa labas ng kanilang tahanan. Patuloy mo silang ingatan pa, patuloy mong i-bless ang pamilya nito. Sama rin po ang kanyang nanay at mga in-laws dito, Panginoon Diyos, at palayan niya po ang pamilya. Narito rin po ang aming kapatid, Brother Jerome, na alang araw magiging ama rin po ng kanyang pamilya. I pray, Lord, continue to bless him, Lord. Magmula po siya sa kanyang pamilya. Dalangin din po namin ang kanyang pagbiyahe going to Australia this coming Thursday. Ano man ang kalooban at lala mo sa kanyang buhay, I pray, Lord, kayo po ang mag-lead, mag-guide, magbigay ng tamang direction, Lord, sa kanyang mag-asawa with Sister Lorraine. Dalangin po namin, Lord, na magsasama po ng kapatid na ito, Panginoon Diyos. Kayo po ang matulungan, Panginoon Diyos. Kayo po mamagitan, Panginoon, sa mga plano at kalooban niyo sa kanilang buhay. Kung sila'y mag-i-stay in Australia, Panginoon, gamitin niyo po sila. At naman po ang ilang kalooban sa kanilang buhay. Maging po ang buong ang mga birthday celebrant ng month of June. Kaya po pinapanalangin po si Jana. Salamat sa aming kapatid na ito. At nakakasama po namin. Dalayan po rin po ang kanyang father.